Alam nyo ba na bawat 5 minuto, may isang senior na natutumba at hindi na muling makakalakad? Hindi ito dahil sa katandaan lang, kundi dahil sa paunti-unting pagkawala ng inyong muscle. Pero may pag-asa pa. Sa videong ito, ibibida ko ang 7 murang pagkain na magpapabalik ng inyong lakas. Huwag palampasin ang pangatlo dahil ito ang magpapatibay sa inyo habang kayo ay tulog. Numero 7. Edamame o mga murang Japanese soybeans. Marami sa aking mga pasyente ang nagtataka. Kumakain naman daw sila ng steak o manok, pero bakit parang nanghihina pa rin ang kanilang mga binti? Ang problema ay hindi ang kakulangan sa pagkain, kundi ang tinatawag nating anabolic resistance. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga muscles ay nagiging parang bingi sa mga signal ng protina. Kahit gaano karaming karne ang kainin mo, hindi ito naiintindihan ng iyong katawan. Dito pumapasok ang edamame. Ang mga butong ito ay mayaman sa leucine, isang espesyal na amino acid na nagsisilbing switch o saklay upang gisingin ang paglaki ng muscle. Sa edad na 60 pataas, ang iyong katawan ay hindi na mabilis magproseso ng sustansya. Kailangan mo ng hindi bababa sa 2.5 gramo ng leucine sa bawat pagkain upang gumana ang iyong muscles. Ang karaniwang karne ay kailangan ng malalaking serving para makuha ito. Pero ang isang maliit na cup ng edamame ay sapat na upang ibalik ang sigla ng iyong mga kalamnan. Napapansin niyo ba na parang mas mahirap na buksan ang takip ng garapon? O baka pakiramdam niyo ay mabilis mapagod ang inyong mga kamay kapag may bit-bit na grocery? Iyan ang senyales na ang inyong grip strength ay humihina na. Ayon sa isang pag-aaral noong taong 2020, T2 sa Journal of Nutrition and Healthy Aging, ang mga seniors na kumakain ng edamame 3 beses sa isang linggo ay nagpakita ng 18% na paglakas ng kanilang mga kamay kumpara sa mga hindi kumakain nito. Huwag kayong mag-alala sa presyo. Pumunta lamang sa frozen section ng inyong lokal na supermarket tulad ng Walmart o Kroger. Ang isang bag ng edamame ay karaniwang mas mura pa sa isang baso ng latte sa Starbucks. Pakuluan ito ng eksaktong 5 minuto. Huwag itong sobrahan dahil mawawala ang mahalagang leucine. Kainin ito bilang merienda sa ganap na 3:00 ng hapon. Ito ang oras kung kailan ang inyong cortisol o stress hormone ay bumababa at ang inyong katawan ay nagsisimulang sirain ang sariling tissue para sa enerhiya. Ang pagkain ng edamame ng mag-isa sa oras na ito ang magsisilbing proteksyon ng inyong mga muscle. Naalala ko si Lolo Robert, isang pasyente ko sa Florida. Dati ay hirap siyang tumayo mula sa kanyang paboritong armchair nang hindi gumagamit ng tungkod. Sinabihan ko siyang gawing merienda ang edamame tuwing hapon. Pagkalipas ng 3 linggo, masigla na siyang nakakapaglakad sa kanilang bakuran. Kaya simulan niyo na, bumili ng frozen edamame at gawin itong inyong sikretong armas sa hapon. Numero 6, plain Greek yogurt. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang nangyayari sa inyong katawan habang kayo ay mahimbing na natutulog. Maraming seniors ang nakakaranas ng nocturnal catabolism. Ito ay ang nakakatakot na proseso kung saan ang inyong mga muscle ay tila kinakain ang sarili nila para maging gasolina habang kayo ay tulog. Dahil bumabagal ang ating digestion, ang hapunan na kinain niyo sa 6:00 ng gabi ay ubos na pagdating ng hating gabi, kaya ang inyong katawan ay nagugutom para sa protina. Ang plain Greek yogurt ay naglalaman ng casein protein. Isipin niyo ito bilang isang time-release capsule na nagbibigay ng pagkain sa inyong muscles sa loob ng 7 oras. Ang karaniwang yogurt sa grocery ay puno ng asukal at tubig, pero ang tunay na Greek yogurt na sinala ng 3 beses ay may 20 gramo ng protina bawat cup. Nagigising ba kayo sa umaga na pakiramdam nyo ay naninigas ang inyong mga kasukasuan? O baka pakiramdam nyo ay mas matanda kayo paggising nyo kaysa noong matulog kayo? Ang morning stiffness na ito ay madalas na resulta ng pagkagutom ng inyong mga muscles sa gabi. Sa isang pag-aaral noong 2021 sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga seniors na kumakain ng Greek yogurt bago matulog ay nakapagpanatili ng 30
1% na mas maraming muscle mass kaysa sa mga kumakain lamang ng carbohydrate snacks tulad ng crackers o oatmeal. Ang aking payo, kumain ng isang cup ng full-fat Greek yogurt 30 minuto bago matulog. Huwag pipiliin ang low-fat version dahil kailangan ng inyong katawan ang taba upang ma-absorb ang vitamin K2 na nagpapatigas ng inyong mga buto. Upang mas lalong maging epektibo, ihalo ang 1 kutsarita ng ground flax seeds. Ang omega-3 mula sa flax seeds ay tutulong sa casein protein na pumasok sa loob ng inyong mga muscle cells ng mas mabilis. Gaya na lamang ni Lola Linda. Dati ay kailangan niya pang humawak sa pader paggising niya sa umaga dahil sa panghihina ng kanyang mga binti. Mula nang sinimulan niya ang ritual ng Greek yogurt bago matulog, sinabi niya sa akin na parang nilangisan ang kanyang mga makina paggising sa umaga. Mas magaan at mas malakas na ang kanyang pakiramdam. Kaya mga kaibigan, bago patayin ang ilaw sa gabi, bigyan ng kaunting pabor ang inyong mga muscles gamit ang 1 cup ng Greek yogurt. Ito ay isang simpleng hakbang para sa mas malakas na bukas. Numero 5. Bone broth or sabaw ng buto. Marami sa inyo ang gumagastos ng mahigit $50 para sa mga mamahaling collagen powder na nakikita sa TV. Pero alam nyo ba na ang sagot sa inyong sumasakit na tuhod ay matatagpuan sa isang simpleng kaldero ng sabaw? Ang problema sa ating mga senior ay ang unti-unting paghina ng ating mga tissue na nagdurugtong sa ating mga muscle at buto. Kapag lumampas na tayo sa edad na 60, ang ating katawan ay gumagawa na lamang ng kalahati ng collagen kumpara noong tayo ay bata pa. Ito ang dahilan kung bakit kahit pakiramdam nyo ay malakas ang inyong muscle, parang hindi sila sumusunod sa inyo ng maayos. Nararamdaman nyo ba ang pagkiskis sa inyong mga tuhod tuwing kayo ay bababa ng hagdan? O baka naman napapansin nyo na madaling magkapasa ang inyong balat sa kaunting sagilang? Iyan ay senyales na ang inyong internal glue o ang collagen sa inyong katawan ay tuyot na. Ang tunay na bone broth na niluto mula sa buto ng baka sa loob ng 24 na oras ay punong-puno ng glycine at proline. Ito ang mga amino acids na nagbubuo muli sa inyong mga connective tissues. Ayon sa isang pag-aaral noong taong 2023 sa Journal of Functional Foods, ang mga seniors na uminom ng 8 ounces ng bone broth araw-araw ay nakaranas ng 30% na kabawasan sa sakit ng kanilang muscles. Hindi lang iyon, mas naging malambot din ang galaw ng kanilang mga kasukasuan sa loob lamang ng 4 na linggo. Upang makuha ang benepisyong ito, bumili lamang ng grass-fed beef bones na may marrow sa inyong lokal na butcher. Karaniwan ay mas mababa ito sa $3 bawat pound. Ang sikreto na hindi dapat kalimutan, lagyan ito ng 2 kutsara ng apple cider vinegar. Ang asidong ito ang hihigop sa mga mineral mula sa loob ng buto patungo sa sabaw. Kung wala ang vinegar, para lang kayong umiinom ng mahal na tubig na may lasa. Huwag nyo ring alisin ang dilaw na taba sa ibabaw dahil nandoon ang vitamin K2 na nagtutulak sa calcium papunta sa inyong buto sa halip na sa inyong mga ugat. Naalala ko si Lola Betty, isang matagal ko ng kaibigan sa Georgia. Hirap na siyang abutin ang mga platito sa itaas ng kanyang cabinet dahil sumasakit ang kanyang balikat. Sinabihan ko siyang uminom ng 1 cup ng mainit na bone broth tuwing umaga. Ngayon, hindi lang siya nakakaabot sa cabinet, nakakapag-gardening na rin siya nang walang nararamdamang hapdi sa kanyang mga tuhod. Isipin niyo ang inyong sarili na malayang nakakagalaw ng walang tunog ng pagkiskis sa inyong mga joints. Iyan ang kapangyarihan ng collagen mula sa sabaw. Numero 4, buong itlog o whole eggs. Sa loob ng maraming dekada, tinakot tayong mga senior tungkol sa kolesterol sa itlog. Pero sa katunayan, ang pag-iwas sa lungpulan ng itlog ay isa sa mga malalaking pagkakamali kung nais ninyong manatiling malakas. Ang 3 buong itlog ay nagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng protina sa mundo. Naglalaman ito ng lahat ng 9 na mahahalagang amino acids sa tamang dami na kailangan ng inyong tumatandang muscles. Habang tumatanda tayo, ang asido sa ating tiyan ay nababawasan ng 40%. Kaya naman kapag kumain kayo ng isang makapal na steak,
Madalas ay pakiramdam nyo ay may nakabarang bato sa inyong sikmura sa loob ng maraming oras. Pero ang itlog ay mabilis na natutunaw sa loob lamang ng 70 minuto. Ibig sabihin, ang sustansya ay agad na napupunta sa inyong mga muscles kapag kailangan nila ito. Napapansin nyo ba na parang nanginginig ang inyong mga kamay kapag may hawak na mabigat na kawali? O baka pakiramdam nyo ay nanghihina kayo kahit katatapos nyo lang kumain? Iyan ay dahil ang inyong muscles ay hindi nakakakuha ng sapat na sustansya mula sa inyong kinakain. Sa isang pag-aaral noong taong 2022 natuklasan na ang mga nakatatanda na kumakain ng 3 buong itlog sa almusal ay nagkaroon ng 40% na mas mataas na kakayahan na magbuo ng muscle kumpara sa mga kumakain lamang ng cereal at gatas. Ang tamang paraan ng paghahanda ay napakahalaga. Pakuluan ang inyong mga itlog sa loob ng eksaktong 6 na minuto. Ito ay upang maging matigas ang puti pero manatiling malapot ang dilaw. Ang malasado na long-pula ay nagpapanatili sa mga vitamin B at vitamin D na madaling masira sa sobrang init. Ang vitamin D sa itlog ay parang semento na nagpapatibay sa pundasyon ng inyong muscle. Kung maaari, bumili ng pastured eggs. Kahit mas mahal ito ng kaunti, mayroon itong 3 beses na mas maraming vitamin D kaysa sa ordinaryong itlog. Ang isa pang mahalagang sikreto, kainin ang inyong itlog sa loob ng 1 oras pagkagising. Sa oras na ito, ang inyong cortisol level ay mataas at tinutulungan nito ang protina na pumasok ng direkta sa inyong mga muscle cells. Huwag din itong isabay sa mga pagkaing maraming fiber tulad ng gulay o prutas sa unang subo, dahil ang fiber ay maaaring humarang sa pagsipsip ng protina. Kainin muna ang itlog, maghintay ng 10 minuto bago isunod ang inyong toast. Tulad ni Lolo James, isang retiradong sundalo na pasyente ko. Dati ay hirap na siyang bumuhat ng kanyang sariling grocery bags. Mula nang gawin niyang 3 itlog ang kanyang almusal tuwing umaga, bumalik ang lakas ng kanyang mga bisig. Nakikita ko na siya ngayon na nagbubuhat ng kanyang mga apo ng walang kahirap-hirap. Ang itlog ay hindi lang pagkain, ito ang inyong tiket para sa isang mas malakas at mas independenteng pamumuhay. Kaya bukas ng umaga, huwag kalimutan, 3 itlog para sa inyong lakas. Numero 3, hemp hearts o mga buto ng hemp. Marami sa aking mga pasyente ang umiiwas sa mga protinang mula sa halaman dahil nagdudulot ito ng kabag at hirap sa pagdumi. Ngunit ang hemp hearts ay kakaiba. Ang problema sa karaniwang protina ay ang laki ng molekula nito na mahirap durugin ng inyong tiyan. Dito, pumapasok ang siyensya. Ang hemp hearts ay naglalaman ng protinang tinatawag na edestin. Ang protinang ito ay halos kapareho ng protina sa ating sariling dugo. Kaya naman ang inyong katawan ay mabilis itong kinikilala at ginagamit para sa pagkumpuni ng muscle. Habang tayo ay tumatanda, ang ating digestive enzymes ay nababawasan. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkain ng karne ay madalas mag-iwan sa inyo ng pakiramdam na parang mabigat o laging busog na busog kahit kaunti lang ang kinain. Ang hemp hearts ay may sariling enzymes na tumutulong sa pagtunaw nito. Nararamdaman niyo ba ang madalas na paglobo ng tiyan o bloating pagkatapos kumain? Iyan ay senyales na nahihirapan ng inyong sistema. Ayon sa isang pag-aaral noong taong 2023 sa European Journal of Nutrition, ang mga seniors na nagdagdag ng 3 kutsara ng hemp hearts sa kanilang diet ay nakitang tumaas ang muscle mass ng 8% sa loob lamang ng 8 linggo. Ang aking payo, kumuha ng eksaktong 3 kutsara ng raw hemp hearts at isabog ito sa inyong oatmeal o yogurt tuwing umaga. Pero tandaan, huwag na huwag itong lulutuin. Ang init ay sisira sa mga enzymes nito. At narito ang isang sikretong hindi sasabihin sa inyo ng mga tindahan. Dapat itong itago sa loob ng inyong freezer pagkatapos buksan. Ang mga protina nito ay mabilis masira sa init ng silid at kapag nangyari iyon, magdudulot ito ng pamamaga sa halip na tumulong sa inyo. Naalala ko si Henry, isang lolo mula sa Ohio.
Dati ay lagi siyang nakakaramdam ng panghihina sa gitna ng araw at laging masakit ang tiyan. Sinabihan ko siyang subukan ang hemp hearts. Pagkalipas ng isang buwan, hindi lang bumuti ang kanyang pagdumi, naramdaman din niya ang dagdag na lakas sa kanyang mga braso na tila ba bumalik siya sa kanyang kabataan. Kaya bukas, tingnan ang inyong grocery list at magdagdag ng isang bag ng hemp hearts. Numero 2, sardinas o sardines. Ang susunod ay ang tinuturing kong ocean power sa loob ng isang lata. Ang malaking problema ng maraming nakatatanda ay hindi lang ang kakulangan sa protina, kundi ang kakulangan sa omega-3 na siyang pintuan upang makapasok ang protina sa loob ng inyong mga muscle cells. Ang sardinas ay punong-puno ng omega-3 at creatine. Ang creatine ang nagbibigay ng instant na lakas sa inyong mga binti tuwing kayo ay tatayo o aakyat ng hagdan. Napapansin niyo ba na tila nanginginig ang inyong mga tuhod kapag bumabangon mula sa higaan? O baka nahihirapan na kayong hawakan ng matagal ang inyong mga apo? Ang tamang paraan, bumili ng sardinas na nakababad sa tubig o in water, hindi sa mantika. Ang mantika ay humaharang sa pagsipsip ng mga vitamin B na kailangan ng inyong muscles. At ito ang pinakaimportanteng bahagi, pigaan ito ng sariwang lemon bago kainin. Ang vitamin C mula sa lemon ay tumutulong upang pigilan ang purines na maging sanhi ng gout o rayuma. Maraming seniors ang umiiwas sa sardinas dahil sumasakit ang kanilang mga daliri. Pero sa tulong ng lemon, maiiwasan niyo ang sakit na ito. Tulad na lamang ni Margaret, isang masayahing lola na mahilig maglakad-lakad sa parke. Dati ay madalas siyang tumitigil dahil sa panghihina ng kanyang mga binti. Mula nang sinimulan niyang kumain ng sardinas 2 beses sa isang linggo, sinabi niya sa akin na parang may baterya na ang kanyang mga binti. Mas malayo na ang kanyang nalalakad at mas matatag na ang kanyang bawat hakbang. Ang isang lata ng sardinas ay nagkakahalaga lamang ng halos $2. Mas mura pa sa isang fast food burger pero mas maraming benepisyo. Kaya sa susunod na nasa grocery kayo, kumuha ng ilang lata ng sardinas para sa inyong lakas at kaligtasan. Numero 1, cottage cheese. Ang pinakamalaking hadlang na kinakaharap nating mga senior ay ang tinatawag na insulin resistance sa loob mismo ng ating mga kalamnan. Ibig sabihin, kahit gaano pa karaming protina ang inyong kainin, ang inyong mga muscle cells ay parang isang pintuang nakakandado at ayaw bumukas. Hindi makapasok ang sustansya. Ngunit ang cottage cheese ay may taglay na mga branch-chain amino acids o BCAA. Ang mga espesyal na amino acids na ito ay may kakayahang lampasan ang insulin resistance. Hindi na nila kailangan ng pahintulot mula sa inyong insulin, direkta silang pumapasok sa loob ng inyong mga muscle cells upang magsimula ng pagkumpuni. Sa ating pagtanda, ang ating katawan ay nagiging mapili at mabagal sa pagtanggap ng sustansya. Ang cottage cheese ay may perpektong kombinasyon ng whey at casein protein. Ang whey ay nagbibigay ng agarang lakas, habang ang casein ay dahan-dahang kinukumpuni ang inyong katawan sa loob ng maraming oras. Nararamdaman nyo ba na tila kailangan nyo pang humawak sa nightstand o sa gilid ng kama tuwing kayo ay babangon sa umaga? O baka naman kailangan nyo pang itulak ang inyong sarili mula sa upuan gamit ang inyong mga braso dahil hindi na kaya ng inyong mga binti? Iyan ay malinaw na senyales na ang inyong mga muscles ay nagugutom na sa cellular level. Ayon sa isang mahalagang pag-aaral noong taong 2023 sa Journal of Gerontology Medical Sciences, ang mga seniors na kumakain ng isang cup ng cottage cheese bago matulog ay nakitang tumaas ang kanilang overnight muscle synthesis ng 52%. Isipin niyo iyon. Habang kayo ay nananaginip at nagpapahinga, ang inyong mga kalamnan ay masipag na nagtatrabaho upang gawin kayong mas malakas paggising sa umaga. Mas kaunti ang paninigas ng katawan at mas mabilis ang inyong bawat hakbang. Narito ang aking mahigpit na payo. Huwag kayong bibili ng low-fat o non-fat version. Ang mga ito ay puno ng asukal at cornstarch upang maging malapot. Hanapin ang 4% milk fat version. Ang natural na taba nito ay nagtataglay ng conjugated linoleic acid na pumipigil sa pagliit ng muscle habang tayo ay tumatanda.
At narito ang game changer na sikreto na hindi alam ng maraming nutrisyonista. Kumain ng isang maliit na piraso ng pineapple o ilang piraso ng dautay o strawberries 10 minuto bago ang inyong cottage cheese. Ang natural na asido mula sa prutas na ito ay magpapababa ng inyong stomach pH. Kapag mas maasido ang inyong tiyan, ang pagsipsip ng protina mula sa cottage cheese ay bibilis ng 300%. Naalala ko ang aking pasyente na si John. Siya ay isang retiradong guro na hirap ng maglaro kasama ang kanyang mga apo sa sahig dahil laging nanginginig ang kanyang mga binti at hindi na siya makatayo ng mag-isa. Matapos niyang simulan ang simpleng ritual na ito, ang pagkain ng cottage cheese na may kasamang kaunting dautay bago matulog. Sa loob lamang ng ilang linggo, bumalik ang kanyang kumpiyansa. Nakakaupo na siya sa sahig at nakakatayo ng mabilis nang hindi na kailangang humawak sa kahit anong kasangkapan. Isipin niyo ang kalayaang iyon. Ang kakayahang buhatin ang inyong mga groceries sa isang lakaran lang o ang paglalakad sa parke nang hindi inaalala kung saan ang susunod na upuan. Ang cottage cheese ay hindi lang isang simpleng pagkain. Ito ang inyong insurance policy para sa isang buhay na malakas, malaya at masigla. Kaya sa inyong susunod na pagbisita sa supermarket, huwag kalimutang kumuha ng isang malaking tube ng full-fat cottage cheese. Ang inyong mga muscles ay magpapasalamat sa inyo sa bawat hakbang na inyong gagawin. Mga kaibigan, ang bawat subo ng tamang protein ay isang mahalagang hakbang patungo sa inyong lakas at kalayaan. Huwag hayaang nakawin ng panahon ang inyong sigla. Anong pagkain ang susubukan ninyo bukas? I-comment ang inyong pangako sa ibaba para suportahan natin ang isa't isa. Mag-subscribe na rin sa ating komunidad para sa mas malusog na pagtanda. Tandaan, mahalaga ang inyong kalusugan. Hanggang sa muli, ingat po.